Well, eto, opinion ko lang 'no, pero lalo na sa net change theorem at saka dun sa pagkuha ng derivative. 'Pag nakuha mo na yung derivative ng isang function o nakuha mo na yung antiderivative ng isang function, hindi mo na kailangang gumamit ng scientific calculator. Sa akin yun, kasi yung sa antiderivative na lang, 'di ba? Kung squared 'yon, squared mo siya, then divide mo sa 2. Yung pag square ng number, whole number at saka yung may decimal point, pwede na sa regular calculator 'yon. Hindi na kailangan ng scientific. Pero pwede pa rin kayong gumamit ng scientific kung gusto nyong accurate yung decimal value o yung decimal part. Pero kung whole number lang at kung yung sagot lang and then round it up or round it down, pwede na siguro yung regular na calculator. Ako, opinion ko lang, hindi ko sinasabing tama or sinasabing gawin. But para sa akin, kasi hindi naman all the time na may scientific calculator ka, di ba? Not all the time na may scientific calculator ka. Minsan regular calculator lang yung dala mo or mental math. Actual na isusulat mo, actual na i-compute mo, multiply ka, magde-divide ka manually o minsan yung long division pa yung gagamitin mo, which smart people do without calculators. So sa akin yun lang yung opinion natin, kaya nga itatry natin mamaya. Pero kung may fraction yung gagawin natin mamaya, kukunin ko na yung sagot ko hanggat maaari nasa decimal, fraction tsaka decimal. So, yun lang pa.